Sa loob lamang ng ilang linggo, tila ginawa ng Ukraine na bagong larangan ng digmaan ang isa sa pinakamalalaking network ng logistics at kalakalan sa loob ng Russia. Hindi ito karaniwang imbakan ng bala sa frontline o baseng militar sa Crimea, kundi mga dambuhalang sentro ng distribusyon na nakatayo ng malalim sa loob mismo ng teritoryo ng Russian Federation. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine noong Agosto 16, 2026, ang mga operasyon ng kanilang mga puwersa ay nagresulta sa pagkakadisable ng 7 sa 10 pinakamalaking logistics hub ng kumpanyang Wildberries. Kung titingnan ang kabuang lawak ng pinsala, malinaw na hindi na lamang ito mga panakanakang pag-atake gamit ang Unmanned Aerial Vehicles o UAV. Isa na itong organisado at sistematikong kampanya na direktang tumatama sa kakayahan ng Russia sa transportasyon, pag-iimbak at distribusyon ng mga kargamento sa buong bansa. Naniniwala ang pamahalaan sa Kyiv na ang infrastruktura ng higanteng e-commerce platform na ito ay aktibong sumusuporta, direkta man o hindi, sa malawak na makinarya ng digmaan ng Moscow. Ang naging sentro ng pinakahuling bugso ng mga pag-atake ay ang malaking logistics complex ng Wildberries sa Koledino Industrial Park malapit sa Podolsk sa rehiyon ng Moscow. Ang pasilidad na ito ang kinikilalang pinakamalaking bodega ng kumpanya na may lawak na humigit kumulang 250,000 metro kwadrado o halos 2.7 milyong talampakang kwadrado. Matapos ang magkakaugnay na pag-atake ng mga drone noong madaling araw ng Agosto 16, 2026, sumiklab ang napakalaking sunog sa complex dahilan upang tuluyang mapatigil ang operasyon nito. Nang mapilitang magsara ang pasilidad na kasinlaki ng 12-dosenang football field sa may pintuan ng Moscow, nagpadala ang Ukraine ng isang napakalinaw na mensahe. Ipinakita ng Kyiv na ang distansya at heograpiya ay hindi na sapat na pananggalang upang protektahan ang mga estratehikong pasilidad, pang-ekonomiya na itinuturing nilang naglilingkod sa digmaan ng Russia. Sa pamamagitan nito, direktang binubura ng mga pag-atake ang dating inaakalang ligtas na distansya ng kabisera mula sa aktwal na bakbakan. Hindi lamang ang pasilidad sa Koledino ang napinsala sa operasyong ito. Kinumpirma rin ng Ministry of Defense ng Ukraine na isa pang logistics center sa Domodedovo ang napilitang magsuspinde ng operasyon matapos ang pag-atake. Isang malaking sunog ang naitala sa multimodal logistics complex ng Severnoye Domodedovo kung saan tinatayang mahigit 56,000 metro kuwadrado ng mga gusali ang bahagyang gumuho at nasunog. Kasabay nito, nag-ulat ang mga lokal na Telegram channel sa Russia ng sunod-sunod na pagsabog at aktibidad ng air defense sa mga lugar ng Domodedovo, Chekhov, Podolsk at distrito ng Stupinsky. Mula sa pananaw ng Ukraine, ipinapakita nito ang kanilang lumalalim na kakayahang tumagos ng malalim sa depensa ng kalaban. Hindi lamang nakapagpalipad ng sariling gawang mga drone patungo sa Moscow Oblast ang Kyiv, kundi sabay-sabay din nilang nailagay sa matinding presyon ang iba't ibang logistics node sa loob ng rehiyong may makapal na air defense shield. Ang epekto ng mga pag-atake sa Moscow Oblast ay mabilis ding umabot sa sektor ng civil aviation ng Russian Federation. Ang Federal Air Transport Agency ng Russia o Rosaviatsia ay nagpatupad ng Plan Kovyor na nagbunsod sa pansamantalang pagsasara ng tatlong pangunahing paliparan sa Moscow, kabilang ang Vnukovo, Domodedovo at Zhukovsky, upang harangin ang tinatayang 180 hanggang 201 UAV na pumasok sa himpapawid ng rehiyon, napilitan silang ilihis ang daan-daang domestic at international flight. Ipinapakita nito na sa bawat pagpasok ng mga Ukrainian UAV sa paligid ng kabisera, hindi lamang direktang pisikal na pinsala sa mga bodega ang nalilikha nito. Napipilitang Moscow na magpatupad ng malawak na serye ng mga hakbang sa kanilang depensa, mula sa air defense hanggang sa pagkontrol sa himpapawid. Para sa Ukraine, ang halaga ng bawat pag-atake ay hindi lamang nasusukat sa mga nasusunog na bodega, kundi pati sa pagkaubos ng mga yaman ng Russia upang depensahan ang lumalawak na teritoryong kailangang bantayan. Kung susuriin ang mga operasyon, ang Koledino ay hindi isang bagong target para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Noong Hulyo 28, 2026, ang parehong industrial na zona ay nakaranas na ng sunog sa pasilidad na Koledino 3PL matapos ang naunang UAV strike. Ang pagbabalik ng Ukraine sa parehong lugar ay nagpapakita ng estratehikong pamamaraan ng unti-unting pagpapahina sa logistics infrastructure ng Russia kapag ang isang mahalagang logistics link ay patuloy na ginagamit o sinusubukang kumpunihin, mananatili ito sa listahan ng mga target ng Kyiv. Dahil sa paulit-ulit na pamamaraang ito, hindi lamang direktang pinsala ang kinakaharap ng Russia.
Napipilitang silang maglabas ng pondo para sa rekonstruksyon, paglilipat ng kargamento, pagpapakalat ng karagdagang air defense, at muling pag-aayos ng kanilang transport network sa mas komplikadong mga ruta. Sa opisyal na pahayag mula sa Ministry of Defense ng Ukraine, binigyang diin na ang logistics system ng Russia ay nagsisimula ng makaramdam ng direktang epekto ng digmaang dinala ng Russian Federation sa Ukraine. Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa estratehikong mensahe at layunin ng Kyiv sa kasalukuyang yugto ng sigalot. Nais iparamdam ng Ukraine sa Moscow na ang bawat aksyon sa labanan ay may kaakibat na mabigat na presyo sa kanilang sariling teritoryo. Nais ng Ukraine na ilabas ang labanan mula sa saklaw ng mga trench sa Donetsk o Zaporizhia at dalhin ang bigat nito sa likurang bahagi ng Russia kung saan naroroon ang ekonomiya at mga linya ng supply. Sa halip na ituon lamang ang lakas sa pagsira ng kagamitang militar sa frontline, sinisikap ng Ukraine na putulin ang suporta at supply na nagpapanatili sa mga tropang Ruso. Ang pagpapalawak na ito ay naglalayong lumikha ng matinding panloob na presyon sa logistics network ng kalaban. Naging napakahalagang target ang wild berries dahil sa mismong laki at impluwensya nito sa domestic market ng Russian Federation. Ang e-commerce platform na ito ay humahawak ng tinatayang 10% ng kabuang retail sales sa buong Russia, dahilan upang maging isa ito sa mga pangunahing gulugod ng domestic trade. Ang kumpanyang may malawak na warehouse at distribution network ay may napakalaking papel sa pang-araw-araw na daloy at sirkulasyon ng mga produkto sa bansa. Kasabay nito, inakusahan ng Ukraine ang wild berries bilang kritikal na daluyan para sa pagbili at pagdadala ng mga produktong may gamit kapwa sa sibilyan at militar na maaaring magamit ng militar ng Russia sa frontline. Dahil dito, naninindigan ng Kyiv na ang mga infrastruktura ng kumpanya ay lehitimong military objectives sa ilalim ng umiiral na mga batas ng digmaan. Ayon sa Ukraine, ang pagkaantala sa mga pasilidad na ito ay direktang nagpapahina sa kakayahan ng kalaban na maghatid ng kagamitan sa labanan. Mariin namang itinanggi ng pamunuan ng wild berries na sila ay direktang nagsusupply ng mga kagamitan para sa Russian Ministry of Defense o opisyal na kontratista ng Estado. Gayunpaman, batay sa mga investigasyon tulad ng inilabas ng media outlet na Verska, natuklasan na noong unang bahagi ng Agosto 2026, libu-libong produktong maaaring magamit kapwa sa sibilyan at militar ang malayang nabibili sa platform. Kabilang dito ang mahigit 31,500 military at dual-use item na nakalista sa kanilang online marketplace. Sa mga produktong ito, mayroong mahigit 1,020 modelo ng drone, kabilang ang FPV attack drone sa may thermal optics, gayon din ang humigit kumulang 4,100 drone accessories, kabilang ang mga automatikong mekanismo para sa pagbagsak ng bomba. Bukod dito, lantaran ding ibinebenta sa platform ang mga espesyal na fiber optic spool na may habang 10 hanggang 20 kilometro na ginagamit sa frontline upang hindi madaling maapektuhan ng electronic warfare at jamming ang mga drone. Bagamat may gamit din sa sibilyan ang mga ito, napakahalaga ng papel ng mga kagamitang ito sa modernong labanan. Ang pagkakaroon ng napakaraming produktong maaaring magamit kapwa sa sibilyan at militar sa wild berries ang naging batayan ng Ukraine upang palawakin ang operasyon mula sa mga base militar patungo sa sektor ng komersyal na logistics. Dahil sa mga pagkasira sa mga bodega, iniulat ng Ukrainian Unmanned Systems Brigade na nagsimula ng maranasan ng ilang Russian frontline unit ang kakulangan at paghihigpit sa paggamit ng mga piyesa tulad ng brushless motors, propellers, baterya, at night vision sensors. Bagamat mabilis na binura ng wild berries ang mga military search tag, nanatili ang epekto sa linya ng supply. Ang higit na kapansin-pansin sa kampanyang ito ay hindi lamang umaasa ang Kyiv sa mga pisikal na pag-atake gamit ang drone. Ang wild berries ay sabay na humarap sa matinding presyon sa pisikal na espasyo at sa larangan ng cyber warfare. Noong Agosto 10 at 11, 2026, ang mga cyber warfare specialist mula sa Main Directorate of Intelligence ng Ukraine o HUR ay naglunsad ng magkakaugnay na cyber attack laban sa digital infrastructure ng kumpanya. Ayon sa cybercore ng HUR, napasok nila ang mga pangunahing database at microservices architecture ng platform gamit ang zero-day exploits at API infiltration. Nagdulot ito ng malawakang pagkaantala sa merchant APIs, pagbura sa ilang transaction database, at pagkagambala sa mga payment gateway tulad ng Mir, Sberbank at VTB frameworks.
Dahil dito, naputol ang daloy ng mga digital na transaksyong pinansyal at hindi nakapagproseso ng mga order ang maraming gumagamit. Ang pagsasanib ng mga drone strike at cyber operation ay nagpapakita ng mataas na antas ng multi-domain warfare mula sa Ukraine. Kung ang pag-atake ng UAV ay sumusunog sa mga bodega at pumipigil sa paggalaw ng mga truck, ang cyber campaign naman ay sumisira sa natitirang bahagi ng linya ng supply, tulad ng pagbabayad, pamamahala ng inventaryo at customer service. Kapag nasira ang bodega, maaari itong kumpunihin at kapag bumagsak ang computer system, maaari itong muling paandarin ng mga IT specialist. Ngunit kapag ang pisikal na pasilidad at ang mga reserbang digital system ay sabay na tinamaan, habang nasisira o nahihiwalay din ang mga cloud backup, nagiging napakahirap para sa negosyo na mabilis na makabangon. Ang sabay na pagtama sa dalawang larangang ito ay lumikha ng malawakang pagkabara sa sistema na sumubok sa katatagan ng buong organisasyon ng Wildberries. Ang malawakang opensibang ito ay hindi nagsimula at nagtapos lamang noong Agosto 16, 2026. Mula kalagitnaan ng Hulyo hanggang kalagitnaan ng Agosto, tinatayang nasa 20 hanggang 23 pasilidad ng Wildberries ang inatake o napinsala sa iba't ibang bahagi ng Russian Federation. Kabilang sa mga naunang tinarget noong Hulyo 18 hanggang 24 ang mga pasilidad sa Elektrostal sa Moscow, Kotovsk sa Tambov, Krasnodar, Nevinomysk at Shushari sa St. Petersburg upang subukan ang mga air defense network. Nasundan ito ng mga pag-atake noong Hulyo 28 hanggang 30 sa Koledino 3PL, Tiushevo sa Ryazan at Penza Oblast, bago lumawak mula Agosto 3 hanggang 14 sa Vladimir Sosobinsky District, tula sa Aleksin, Yekaterinburg, Voronezh at Bashkortostan. Ipinapakita nito na hindi naghangad ang Kyiv ng panandali ang pagsabog lamang upang makakuha ng atensyon. Ang tunay na layunin ay ang unti-unting pag-ipon ng pinsala upang mapilitan ang logistics system na patuloy na maglipat ng kargamento, magsara ng mga sangay at muling ayusin ang kanilang delivery network. Bago pa man ang pag-atake noong Agosto 16, naglabas na ng pagtaya ang mga analyst mula sa firm na data insight hinggil sa lumalaking epekto ng kampanya. Ayon sa kanilang pagsusuri, maaaring mawala sa Wildberries ang hanggang 1/4 ng kabuuang warehouse space nito sa bansa na tinatayang aabot sa 1.18 milyong metro kwadrado ng imbakan. Ang kabuuang halaga ng mga produktong nasunog, nawasak o napinsala sa loob ng mga pasilidad ay tinatayang umabot sa 480 bilyong ruble, katumbas ng humigit kumulang 5.7 bilyong dolyar. Upang mailagay ito sa konteksto, ang pagkalugi sa inventaryo ay maihahambing sa buong taunang budget ng mayayamang rehiyon tulad ng Krasnoyarsk Krai na may 527 bilyong ruble na budget o 4 na beses ng taunang pondo ng Penza Oblast. Kung isasama ang pinsala sa mga gusali, kagamitan at pagkalugi ng mga merchant, tinataya ng mga ulat na ang kabuuang epekto sa ekonomiya ay maaaring umabot sa 800 bilyong ruble o 9.5 bilyong dolyar. Sa pamamagitan ng paggamit ng strike drones at cyber attacks, nagawa ng Ukraine na lumikha ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa ekonomiya ng Moscow. Ang ganitong kalaking pagkalugi ay nagpapakita kung gaano kabigat ang pinansyal na dagok na idinulot ng mga operasyong ito. Ang pinakahuling deklarasyon ng Ministry of Defense ng Ukraine na 7 sa 10 pinakamalaking logistics hub ng kumpanya ang na-disable ay lalong nagpabigat sa krisis ng platform. Kung isang bodega lamang ang mawawala, madali itong mareresolba sa pamamagitan ng paglilipat ng mga truck sa katabing distribution center. Subalit kapag ang mayorya ng pinakamalaking hub ang sabay-sabay na naparalisa, ang buong logistics architecture ay mahaharap sa napakabigat na pagsisikip. Ang mga natitirang bodega ay mapipilitang tumanggap ng dami ng kargamentong lampas sa kanilang normal na kapasidad, dahilan upang magkaroon ng matinding pag-aantala sa deliveries, pagtaas ng gasto sa operasyon, at pagkaipon ng kargamento sa iilang lokasyon. Dahil sa pagkaparalisa ng malaking bahagi ng imbakan, bumagsak ng tinatayang 25% ang kabuuang commercial turnover ng Wildberries sa buong bansa. Kasabay nito, mahigit 400,000 Russian merchant na umaasa sa Wildberries ang nawalan ng kanilang puhunan at inventaryo ng walang kaukulang tulong pinansyal mula sa Estado na nagdudulot ng panganib ng pagdami ng mga pautang na hindi mababayaran sa mga bangko sa Russia. Sa antas ng retail, mahigit 3,100 pick-up point o PVZ ang naibenta ng kanilang mga may-ari matapos bumagsak ang araw-araw na dami ng parcel mula 400 tungo sa 150 unit bawat araw.
Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng malawakang epekto sa maliliit na negosyo at supply chain ng mga mamimili sa loob ng bansa. Dito pumapasok ang estratehikong halaga ng hakbang ng Ukraine sa modernong digmaan. Hindi kinakailangan ng Kyiv na burahin ang bawat pasilidad ng Wildberries sa buong bansa upang magtagumpay sa kanilang layunin. Ang kailangan lamang nilang gawin ay patuloy na lumikha ng sapat na pinsala upang mapilitan ng pamahalaan ng Russia na magbuhos ng pondo, tauhan, at mamahaling air defense asset para protektahan ang kanilang commercial na network. Ang bawat Panzer S-100 400 radar at missile launcher na inililipat mula sa frontline patungo sa mga industrial na zona sa Moscow at St. Petersburg upang bantayan ang mga distribution center ay nangangahulugan ng bawas na proteksyon para sa mga puwersang Ruso sa bakbakan. Lumilikha ito ng mabigat na suliranin sa militar ng Russia kung paano hahatiin ang kanilang limitadong air defense system. Ang labis na pagkakawatak-watak ng kanilang depensa ay nagbibigay ng operational advantage sa sandatahang lakas ng Ukraine. Ang paggamit ng surface-to-air missiles na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar upang pabagsakin ang mga drone ng Ukraine na nagkakahalaga lamang ng 10,000 hanggang 20,000 dolyar bawat isa ay lumilikha ng labis na hindi pantay na palitan ng gastos para sa Moscow. Bukod dito, ang paglilipat ng supply chain sa mas maliliit at malalayong pasilidad sa silangan ay nagdudulot ng mas mahabang oras ng biyahe, pagtaas ng konsumo sa gasolina at kakulangan sa mga truck driver. Ang serye ng mga pag-atake sa logistics hub ay nagpapatunay din sa malaking pagbabago sa doktrina ng Ukraine sa mga long-range strike. Sa mga unang yugto ng digmaan, ang mga rehiyong nasa malalim na bahagi ng Russia ay malayo sa abot ng mga armas ng Kyiv. Subalit noong 2026, ang pagpapalawak ng long-range UAV campaigns gamit ang mga drone tulad ng FP-1 ay nagbago sa kabuuang kalkulasyon ng seguridad. Ang mga industrial na zona, pagawaan ng armas, imbakan ng langis at komersyal na logistics hub na daan-daang kilometro ang layo mula sa hangganan ay regular na ngayong nakararanas ng air raid alert at pagsabog. Ang pagkaparalisa ng tatlong pangunahing paliparan sa paligid ng Moscow dahil sa mga drone strike ay konkretong patunay na ang presyon ng digmaan ay direktang nararamdaman sa kabisera. Dahil dito, ang Wildberries ay naging malinaw na halimbawa ng asymmetric strategy na ipinatutupad ng Ukraine laban sa mas malaking kalaban, and sa halip na makipagsabayan sa tradisyonal na puwersa sa lahat ng aspeto, pinipili ng Kyiv na targetin ang mga magkakaugnay na sistemang nagbibigay daan sa Russia na ipagpatuloy ang kanilang pangmatagalang operasyon. Ang isang bodega ay hindi tangke, ang financial payment network ay hindi ballistic missile, at ang distribution center ay hindi military air base. Gayunpaman, kung mapatutunayan ng Ukraine na ang mga pasilidad na ito ay nagsisilbing daanan ng mga produktong maaaring gamitin kapwa sa sibilyan at militar at madaling maparalisa gamit ang murang mga drone at cyber warfare, nagagawa nilang magbukas ng isang epektibong larangan ng hybrid warfare. Taglay pa rin ng Russia ang napakalawak na heograpiya, populasyon at yamang pang-ekonomiya na higit na malaki kaysa sa Ukraine, kaya ang mga pag-atake sa Wildberries ay hindi agarang magtatapos sa digmaan. Subalit ang tunay na kahalagahan ng kampanyang ito ay ang unti-unting pagbura sa tinatawag na estratehikong lalim ng Russian Federation. Ang isang distribution center na nakatayo daan-daang kilometro mula sa frontline ay hindi na maaaring umasa na ligtas ito dahil lamang sa layo ng distansya. Ang dambuhalang pasilidad na malapit sa Moscow ay napatunayang abot kamay na ngayon ng mga strike drone ng Ukraine. Ang dating inaakalang ligtas na likurang bahagi ng bansa ay unti-unti nang nagiging bahagi ng aktibong sona ng operasyon. Mula sa Koledino hanggang Domodedovo, mula sa sunog sa mga bodega hanggang sa pagkasira ng mga payment system, ipinapakita ng Ukraine ang kakayahang dalhin ang digmaan sa mismong likuran ng Russia. Kung tumpak ang ulat ng Kyiv na 7 sa 10 pangunahing hub ng Wildberries ang na-disable, isa itong malaking tagumpay para sa kanilang estratehiya ng malalimang pag-atake. Sa pamamagitan ng murang UAV, intelligence at cyber operations, nagawa nilang magdulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa logistics network ng Russia. Ito ang isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ngayon ng pamunuan sa Moscow. Hindi kailangan ng Ukraine ng iisang sandata upang mapatigil ang buong ekonomiya ng Russia ng sabay-sabay. Ang kailangan lamang ay patuloy na pumili ng mahahalagang logistics node, paulit-ulit na tamaan ang mga ito, pagsamahin ang pisikal na pagsabog at cyber operations,
at pilitin ng Moscow na patuloy na magbuhos ng pondo sa pagtatanggol sa sarili nitong teritoryo. Mula sa isang digmaan na inaasahan ng Moscow na mananatili lamang sa Ukraine, ang mga long-range UAV at cyber unit ng Kyiv ay patuloy na nagdadala ng epekto ng sigalot pabalik sa kaloob-looban ng Russia sa bawat bodega at bawat logistics hub. Kung naging makabuluhan para sa inyo ang pagsusuring ito sa nagbabagong takbo ng modernong operasyong militar, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang malalalim na geopolitical analysis. Makatutulong din ang inyong pagbabahagi ng saloobin sa comment section upang mapalawak pa ang ating talakayan sa mga susunod na kaganapan.